Sige mga tao, ang magandang balita ay nagigising na ang mga tao. Ang ginagawa natin, ibig sabihin, hikayatin ang publiko na malaman nilang pinapalitan na sila at sila pa ang nagbabayad. Kailangan nilang kumilos dito. Hindi na panahon para mag-alala sa mga label na tulad ng far-right o racist o kung ano pa man. Mas mabuti pang maparatangan ka ng ganoon kaysa tuluyang maglaho. Kaya, ang lagi kong inaasahan, ipinagdarasal at hinuhulaan ang pagpapanatili ng sarili, ang pinakamalakas na puwersa na kilala ng sangkatauhan sa buong universo. Period. Lahat ng hayop, organismo, kultura at lipunan ay gustong manatili. Hindi sila basta-basta nawawala o namamatay. Sa huli, magigising din ang mga tao. Masaya ako. Masaya akong iulat na nagigising ng tao. Nitong weekend, nagprotesta ang mga tao sa iba't ibang lugar matapos ang nakakatakot na pag-atake sa Belfast. Lumabas ang mga tao sa Sheffield, Brighton, Liverpool, Maidstone. Pero kalahati pa lang ito ng trabaho dahil mahigpit ang aksyon ng pulis gaya ng inaasahan. Nakakita na ako ng napakaraming mararahas na video ng mga pulis habang inaaresto nila ang mga tao. May lalaking inaresto dahil iwinawagay-way niya ang Union Jack at tinutukso sila. Pero nakita natin kung paano tumugon ang mga pulis sa Britanya pagdating sa mga hindi puti na komunidad. Nagpapakumbaba sila, pakiusap bumaba po kayo at huwag lapastanganin ang aming war memorial. Pero parang walang epekto. Mahirap talaga ang kalayaan. Ang salayaan ay may kasamang sakripisyo. Pero ipinaglalaban mo ito para sa kabutihan at sariling kaligtasan. Lumalaban ka para sa kultura at kinabukasan ng mga anak mo. Walang personalan sa kabila. Hindi lang sila bagay dito basa mga nangyari. Pero nagigising na rin sila. Ipapakita ko sa iyo ang video na ito. May papapita akong mga video kung bakit kumpiyansa akong nagigising na ang mga tao. Pakinggan mo ang Irish na babae na ito. At nandito ako para sa aking mga anak. At nandito ako para sa aking mga apo. At nandito ako upang panatilihing Ireland ang Ireland, para sa mga Irish at sa ating lahing Celtic at sa ating kultura at mga tradisyon at sa ating relihiyong Kristiyano at Katoliko. At ayokong maging kuta ng Islam ang Ireland. Magandang sinabi mo, astig yan. Perpekto. Sobrang perpekto. Literal na walang makakapagsabi na may mali sa sinabi niya. Kung pumunta ka sa Pakistan at tanungin mo ang bawat Pakistani kung gusto nilang mapuno ng mga puti ang bansa, walang sasang-ayon. Wala. Siguro 5% lang ang magsasabi na welcome ang mga puti na manirahan dito. Pero dapat sumunod sila sa aming patakaran. Kung haharapin nila ang pagbagsak ng populasyon o demograpikong pagpapalit, tiyak natututol sila at sasabihing ayaw nila. Bakit nagiging kontrobersyal kapag mga taga-Kanluran ang nagsasabi niyan? Alam mo ba kung bakit kontrobersyal? Kasi binabago nila ang kultura. Sabi nila hindi. Pinayayaman tayo ng multikulturalismo. Ang pagkakaiba-iba ang ating lakas. Ang eksperimento na ito ay nangyari lang sa Kanluran sa ganitong antas. Wala nang ibang lugar na nangyari ito, kahit sa ganitong paraan. Isa itong social engineering. Pakinggan mo ang Brito na ito. Alam kong parang malungkot at bagsak ang loob niya. Pero alam mo ba, ang iyong pagkabahala, takot at pag-aalala, yan ang kailangan natin. Kailangan natin ito muna. Kailangan mong magalit. Kailangan mong mainis. Kailangan mong mag-alala. Iyan na magtutulak sa'yo magsalita. Kapag magsalita ka, hindi mahalaga kung sino ang namumuno. Maaring si Putin, isang tirano. Laging natatakot ang tiranya sa mga malalakas na lalaki. Mga lalaking may paninindigan. Mga lalaking may motibasyon na magdala ng pagbabago. Kinakatakutan nila yan. Optimistiko ako pero hindi bulag. Alam kong totoo ito. Naniniwala akong hindi magwawagi ang mga Islamist at hindi maganda ang kalalabasan para sa kanila. Ang Inglaterra ay Inglaterra. At minsan, ayoko nang narito. Bakit? Masama ba? Lalong lumalala. Ang daming dayuhan dito, tinan mo, paligid mo. Puro sila. Wala nang Inglaterra. Pwede rin natin palitan pangalan nito. Impierno. Impyerno. Bakit impyerno? Ito ang dahilan kung bakit impyerno. Masasagot ko yan. Ito ang dahilan kung bakit tinawag na impyerno. Naging viral ang tawag na ito sa Amerika, Australia, at iba pang lugar. Pakinggan mo ang Briton na ito.
Pakinggan mo lang siya. Pakinggan mo si Rob kahapon. Magandang umaga, Jess. Papunta na ako sa trabaho. Normal lang. Pakinggan kitang magsalita tungkol sa kaguluhan sa Belfast kagabi. Tama, hindi mo dapat kinukonsinti ang nangyari. Ano pa ba magagawa ng mga tao? Hindi sila nakikinig. Ang mga politiko ay hindi nakikinig. Itong mga taong pumupunta dito ng illegal, mga rapist sila, mga terorista, umupunta sila dito. Para mo nang inilagay ang lobo sa gitna ng mga tukpa. Binigyan mo sila ng maraming target. Hindi mo sila sinure. Wala kang ginawa. Inilipat mo lang sila sa lugar na pwede silang manggulo. Sa dati nilang lugar, walang batas. Kaya ginagawa nila ang gusto nila. Dito sila pumupunta. May mga abogado na pinopondohan ng buwis ng tao. May maganda at komportableng tirahan, tubig, Sky TV, gym membership at libreng boss sakay. Pwede silang pumunta kahit saan at maghasik ng gulo. Kapag ginawa nila yon, yung nagdala sa kanila dito, sasabihin pa, huwag kang magalit o gumawa ng kahit ano. Ano mo, sasabihin ko sa iyo pare, itigil niyo ang panggagahasa. Baka hindi nyo na kailangan ibenta yan dahil ang bansang ito ay talagang nasa pingit na. Hindi na nila kayang tiisin pa ang mga taong nasasaksak, ginagahasa at pinapasabog. Ipinilit sa atin ang dugo nitong nakaraang 25-30 taon. Simula nang sabihin ni Blair, ipapamukha ko sa inyo ito. O ano ngayon? Ang ginagawa mo, babalik din sa iyo. At sa tingin ko, ang mga nasa politika ay may napakalaking sampal na parating sa kanila. Parating na ba? Iyan ang pinaniniwalaan ng mga tao. Kaya kung gusto mo pa ng ebidensya kung bakit impyerno ito ang dahilan kung bakit impyerno ito. Tingnan mo ang mga video na ito. Malaki ang folder ko. Literal na malaking folder. Ito ang Belfast. Ito ang lalaking sinasabi ko. Yung mga tao na pumupunta rito dahil sa lugar nila, walang batas o pumipigil. Basta na lang silang gumagala at nagsisira ng ari-arian. Hindi ko mahanap ang video kung saan mismong BBC umaamin na 4 o 5 beses mas marami ang asylum seeker sa mararahas na krimen. At sa tingin ko, mas malaki pa talaga ang totoong bilang dahil ang gobyerno ng UK, ayon sa ulat ng BBC, ay hindi nire-record ang immigration status ng mga tao. Pero nire-record nila ang nasyonalidad ng mga tao o parang ganon. Nasa ulat yon. Pero oo, tingnan mo ang nangyayari. Ito ang nangyayari. Ito ang nangyayari. Tingnan mo ito. Ang mga lalaki ninyo, mga batang Briton, mga kalalakihan, nasasaksak, hinihiya, ang mga babae ginagahasa, ginugulo. Para na itong impyerno. Kaya niya sinasabi na impyerno na ito. Tingnan mo kung gaano ako nalulungkot. Hindi, walang dapat makaramdam ng ganoon. Hindi dapat mag-isip ng ganitong sinuman tungkol sa kanilang bansa. Nadidismaya, galit, malungkot, at nade-depress ang mga tao. Dati kayong nangguna sa mundo. Kayo ang nangguna sa mundo. Hindi ko tinutukoy ang kolonyalismo. Nangyari rin naman yon. Kayo ang nadala ng unang industrial na revolusyon at sumakop sa mundo. Mas malakas din ang inyong militar. At pagkatapos ay nagkaroon tayo ng maayos na pagbagsak. Pero kahit nung dekada 80 at 90 na po ang UK, ay isang napaka-nice na destinasyon. Hindi dapat ito nangyari. Pasensya na, ipapakita ko lang ito sa'yo. Hayaan mong ipakita ko. Ang dami talaga. Tingnan mo ito. Ito na ngayon ang UK. Ano to? Supermarket ito sa UK. Tingnan mo. Napuno niyo ang maliit at magandang islanya ng mga tao mula sa iba't ibang kultura. At kahit ang mga bata, hindi nagbabago. Kapag pumupunta ako sa Inglaterra at pumupunta ako sa probinsya, puro puti ang nandun. Maganda, paraiso. Walang humahawak sa isa't isa. Masaya ang mga tao. Tinitingnan mo ang isang tao, sila, at parang nakakaramdam ako ng guilt. Parang, alam mo yon, baka isipin mong papunta na rin sila dito. Pero hindi. Mababait sila. Numingiti sila sa'yo. Bibili ka ng kape? Mabait sila. Nagpapasalamat sila. Magalang. Pakiusap, mababait na tao. Pumunta ka sa London. Pumunta ka sa Tower Hamlets. Pangit doon. Kaya siguro malungkot ang taong ito. Sobrang daming dayuhan. Nakakagulat ang mga imigrante. Ayan na, tamang sinabi niya. Nakakagulat ang mga imigrante. Anong ibig sabihin ng nakakagulat?
Nakakainis. Pinapaurong sila habang maraming Ingles na walang tirahan ang napapabayaan. May mga illegal na imigrante na dumarating at nabibigyan ng tirahan. Nakakatawa na lang. Hindi lang yon. Marami pang iba talaga. Hindi ko nga alam, parang nakarinig na ako ng mga nakakatakot na kwento. Mga babae. Halimbawa, may bagong kasal na Pakistani na babae sa isang British-Pakistani na lalaki. At kakarating lang niya sa Inglaterra nitong nakaraang buwan. Pinalaya siya sa bahay dahil sa abuso ng mga lalaking ito. May alam akong kaso na narinig ko kahapon. Sana ikwento ni Nuria Khan ang mga ganitong karanasan mula sa trabaho niya. Kaya itong babaeng Pakistani na totoong biktima, lumapit siya sa isang tao para humingi ng tulong sa Women's Refuge. At sinabi niya doon, pinalayas ako ng asawa ko. Mapang-abuso siya. Kailangan ko ng matutuluyan. Pinapabilis ang proseso nila. Sa loob ng isang buwan, nakakuha siya ng one-bedroom flat sa gitna ng London. Habang buhay, sagot ng gobyerno ang upa. Parang may rent-to-buy scheme daw, pero di ko alam ang detalye. Basta pwede na siyang tumira doon habang buhay. At may hiwalay na pila para sa mga dayuhan. Dahil itinuturing silang mas mahina o mas nangangailangan. At may malaking backlog ng mga Brito na babae na biktima ng domestic abuse. Naghihintay din sila ng bahay kasamang kanilang mga anak. Pero napakahaba talaga ng pila nila. Ganon din sa ibang mga walang tirahan, mga Brito na walang tirahan. At pagkatapos, may mga asylum seeker ka pa. Nauuna sa pila ang mga asylum seeker. Hindi lang sila nauuna sa pila kaysa sa mga skill visa applicants dahil illegal silang pumasok. Nauuna rin sila sa iba pang bagay tulad ng pagkakaroon ng bahay. Sobrang sira na talagang sistema. Kaya mo nakikita ang ganitong damdamin. Kaya mo naririnig ang mga galit na tao na nagsasabi ng mga ganitong bagay. Mga illegal lang pala, illegal na imigrante. Pero legal. Ang tinutukoy ko, tinanong ko lang tungkol sa mga legal na migrante. It's about legal migrants. Legal nga silang imigrante, pero hindi sila dapat mauna sa mga Ingles. Sobrang dami ng perang mula sa buwis na ginagastos natin sa mga imigrante, sa palagay ko. Yung Pakistani na babae na binanggit ko ay totoong biktima. Hindi marunong mag-Ingles at hindi makakatulong sa lipunan o ekonomiya ng Britanya. May libreng bahay siya at kabilang 10,000 libo. Pero sinasabi pa rin kulang sa pabahay. Walang kakulangan sa pabahay. Minsan tanungin mo, totoo ba yon? Oo, dahil sa mga burokrata. Kaya bakit nagkakaganito? Ang tawag dyan ay unti-unting pagpapabuti ng mga proseso. Alam mo, sa simula talaga ganyan. Oo, ang mga mahihinang kababaihan mula Ghana at Afghanistan, kailangan ng tulong natin. Sige, dahil mga NGO sila, itong mga Women Refuge Centers, mga independent NGO sila, nakakakuha sila ng pondo mula sa gobyerno. Nire-rekomenda sila, kaya sila ang gumagawa ng lahat ng trabaho. At pagkatapos, ay nire-rekomenda nila sa home office o kung anuman ang departamento na namamahala doon. Na uy, kailangan namin yan. May 30 kababayhang biktima ng domestic abuse na mahihina o vulnerable. Kailangan nila ng bahay, kaya pinipresyo nila ang opisyal o ministro dahil inahatak siya mula sa iba't ibang direksyon. Sinasabi nila, ganyan nila ginagamit ang buwis ninyo na binabayaran ng mga tao sa Britanya. Sabi nung nagsabi sa akin, hirap daw siyang kumuha ng bahay. Samantalang, yung babaeng Pakistani, bagong dating lang. Wala naman akong galit sa kanya. Biktima lang talaga siya. Pero ang problema, hindi kayang alagaan ng UK lahat. Ayaw din niyang bumalik sa Pakistan dahil ipapakasal siya ng pamilya niya sa iba. Kaya may mga kulturang hindi pa rin umuunlad. At ang UK, hindi naman Superman o Avenger. Hindi ka superhero na dapat alagaan o tulungan lahat ng nangangailangan. Hindi mo kayang gawin yon. Itong mga sosyalistang payaso, hindi nila nakikita yon. Sige, lumilihis na ako. Ang maganda, nagigising na ang mga tao sa Britanya. Mas aktibo na sila sa politika at sinasabi nilang tama na, sobra na. Ayaw na naming gawin ito. Ayaw na naming tiisin. May ilang Muslim na gustong umalis sa UK, pero may lumalaban din. Tingnan mo, sa Canada, may ilang dayuhang Islamista na inakalang ayos lang magdasal sa harap ng mga simbahan sa Montreal. Kaya ipinagbawal ng gobyerno ng Quebec ang mga Muslim na magdasal sa mga pampublikong lugar. Tingnan mo ito. Sa pagtatangkang mangibabaw sa espiritual, alam mo naman, mahilig dyan ang mga Muslim. Pumupunta sila sa harap ng kilalang lugar, simbahan, at iba pang lugar ng pagsamba para magdasal. Iyan ay tahimik na paraan ng pagpapakita ng iyong kapangyarihan. Ginawa nila yan sa Canada. At sa pagkakataong ito, hindi na lang nagpalampas ang mga Kristiyano.
Sabi nila, alam mo, bahala na. Ginawa nila ito. Panurin mo ito. Hindi ba't maganda yon? Gusto ko ito. Ateista ako, pero gustong pakinggan ang kampana ng simbahan. Kaya ang katedral ay tumugon sa pamamagitan ng pagpatunog ng kampana ng simbahan. Maganda. Ganon ka dapat tumugon. Kailangan mong tumugon ng may katatagan, autoridad at sabihing tama na. Pero nagkakaroon ito ng inaasahang epekto. Kaya ang gusto kong ibahagi sa inyo, nagagalit na rin ang mga Muslim. Hindi nila aaminin, nagising na ang mga puti at pinoprotektahan ang kultura nila. Bumalik na tayo. Hindi pa dito matatapos. Nagagalit na rin sila at nagtitipon ng mga kasamahan. Tingnan ninyo ito. Hindi nagpapakilala ang nag-upload ng video na ito sa social media at may mensahe sila para sa Muslim community sa Britanya. Mas organisado at aktibo na ang mga grupong malayo sa kanan sa pagtutok sa mga Muslim. Bukod sa ilang insidente, 3 o 4 lang ang naalala kong pagkakataon sa nakaraang 5 taon na may Muslim na nasaktan. Kung babaliktarin mo ang sitwasyon, 4 sa tingin ko, 4 na hindi Muslim ang nasaktan nang marahas sa nakalipas na 2 linggo lang. Walang maikukumpara, pero palagi naman nilang gagawin yon. Dapat mong intindihin at tingnan mula sa pananaw nila. Hindi sila basta-basta. Hindi nila agad isusuko ang mga pinaglalaban o nakuha nila sa maraming taon habang natutulog ka. Pero gising ka na ngayon. Maaring may kaguluhang sibil na paparating. Kailangan natin mag-organisa at maghanda para sa anumang kaguluhan o pag-atake. Tinatawag na Muslim Protection Unit sa UK. Kaya malinal na nag-iusap-usapan ito online at nagsimulang magkomento ang mga tao tungkol doon. Ako rin, alam mo, sabi ko, uy Matt, pakiusap, pinapanood mo ba ito? Kamakailan may video kaming ibinahagi. May isa pang video na nireport ko mga 2 o 3 buwan na ang nakalipas kung saan may ilang Muslim na nagsabing nag-a-apply sila ng mga lisensya sa seguridad. Kaya magtatayo sila ng mga kumpanyang pansiguridad na nakalaan para pangalagaan ang interes ng mga Muslim. Ibig sabihin, pagprotekta sa mga Muslim laban sa rasistang atake ng gulong kanan. Naisip ko, puwersang paramilitar ba yan? Ano ginagawa ninyo? Pero hindi naman natuloy. Malinaw, hindi talaga nawala yon. Dahil ulit, hindi naman mga Hindu ang mga ito. Hindi sila basta-basta nawawala. Hindi ito isang kultura ng pagiging mapayapa. Taliwas sa narinig mo, hindi ito isang relihiyon ng kapayapaan. Kabaligtaran pa nga. Alam nila kung paano lumaban. Mayroon silang doktrinal na mga solusyon sa mga problemang ito. At mayroon silang matibay na pundasyon sa marahas na pag-aaklas. At tinatawag nila itong jihad. Alam kong narinig mo na ito. Kaya baka sabihin nilang, ang jihad ay panloob na pakikibaka. Oo, panloob na pakikibaka kapag hindi sila nakikipaglaban. Pero kapag tungkol na sa pakikipaglaban, nag-aalala ko. Talagang nag-aalala ko. Sa tingin ko, alam kong parang conspiracy theory na ito sa puntong ito. Pero alam mo, nakakita na ako ng napakaraming conspiracy theories na naging totoo. Naging totoong mga kwento. Kaya hindi ko na agad minamaliit ang mga conspiracy theory ngayon. Hindi ko na ginagawa. Dati iba talaga ako. Dati, tulad ako ni Michael Sherman, na laging minamaliit ang conspiracy theory. Pero ngayon, hindi na. Kaya may paniniwala na lahat ng mga asylum seeker na ito na lumabas, bakit sila umaasta ng agresibo? Bakit? Bakit? Ibig kong sabihin, hindi mo ba gugustuhin mag-relax lang muna at hintayin ang tamang pagkakataon? Kaya may paniniwala ng ilang pamahalaang Muslim ay maaaring sinadya yon dahil bukas ang mga hangganan sa Europa. Pwede ka lang pumasok, okay? Sumakay ka lang ng bangka, pumasok ka lang. Walang pipigil sa'yo. Hindi ganito dati. Hindi pa ito ang nangyari noon. Kahit gusto kong lumipat sa kanluran nung lumalaki ako, naiintindihan ko pa rin ang pamilya. Taliwa sa sinasabi ng mga wokies. Mag-apply ng visa na napakahirap makuha. Pagkatapos, baka pumunta ng Mexico at tumawid ng ilegal sa hangganan. Pero, mas mahigpit noon ang US kaya mahirap makapasok.
Kailangan pang dumaan sa mga underground tunnel at maliit ang tsansa ng tagumpay. Hindi ito tulad ngayon. Hindi lang basta papasok ka at literal na lalatagan ka nila ng pulang karpet. Tingnan mo ito. Ganito. Ganito. Tingnan mo ito. Papasok ka na ba? Papasok ka ng ganito. Mga doktor at inhinyero. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Matagal ka na naming hinihintay. Hindi dati ganito. Pero ngayon, ganito na. Maraming nakakita nun. Bukas ang hangganan kaya pwede tayong pumasok. Kaya naniniwala ang iba na marami sa mga naghahanap ng asylum ang nakapasok na. Agresibo sila at naghihintay lang ng tiempo para umatake. Halimbawa, yung lalaki sa Pransya, parang nanaksak o pumatay siya ng tao. Tapos ito ang sinabi niya. Allahumma salli ala Muhammadin. Wawasakin natin ang huling Kristiyano. Hindi ang mga nasa dulong kanan, hindi ang mga rasista, hindi ang mga puting supremasista. Wawasakin natin ang mga Kristiyano. Kahit yung pinakahuli. Inaaresto siya. Kaya nga sinabi namin sa inyo na hindi sila nagpunta dito ng mag-isa. Hindi sila nagpunta kasama ang kanilang mga pamilya. Pumunta sila rito para sa isang pakay. Kaya ako, may mga taong nagsasabi, kaya Al-Qaeda, may mga armas ang mga taong ito. Alam natin, nakita natin na may mga armas ang mga tao sa mga mosque. Nakita natin yan sa sarili nating mga mata. Pakinggan mo ito, ang sasabihin ko. Kahit anong dahilan, kung may armas kayo, itatapon ko yan sa mosque. Kaya may mga armas sila, tinatago sa mga moske at di natin alam kung saan pa. At maaaring naghihintay lang sila ng utos. At ang nakita mo lang, mga biglaang pananaksak, biglaan. Talagang walang pinipili. Wala silang koneksyon. Kung may sumugod sa akin, maintindihan mo na tinatarget si Hari Sultan dahil sa sinasabi niya. Pero itong mga ito, random na tao lang. Ang 17 anyos na babae, isang British-Pakistani, ay naglalakad lang at abala sa sarili nang bigla siyang lapitan at saksakin. Oh, yung lalaki sa Belfast. Nakapaload na ako ng daan-daang ganung video. Sundan mo lang Radio Genoa sa X at kitang-kita mo na, wala nang makakatanggi. At gaya ng sabi ko, mismong BBC ay umamin na sobra sila kumpara sa iba. Sa totoo lang, umabot na sa puntong pati itong babaeng Muslim, pakinggan mo itong babaeng Muslim, pati siya ay nagsasabi, ano bang nangyayari dito? Pinapapasok nila, inilalagay nila sa mga hotel at binibigyan pa nila ng mga baril. Tapos sila pa ang gumagawa ng digmaang sibil. Sino ang may hawak ng baril? Mga imigrante. Hindi ang mga imigrante, kundi ang mga naghahanap ng asilo. Pero oo nga, pati rin ang mga imigrante. Sino bang nakakaalam? At ano mangyayari? Isang digmaang sibil na hindi pa nakita ng tao. Kung nagugulat ka na ngayon, maghanda ka pa sa mga susunod. Maraming tao ngayon ang naniniwalang may masamang mangyayari na posibleng hindi natural at maaring gawa ng ilang tao. Ganito talaga. Kaya nang gumawa tayo ng ingay tungkol sa video na ito, ano ito? Sinusubukan ba nilang bumuo ng paramilitary na puwersa? Maraming tao ang nagulat nito sa Met Police. Ito ay panunulsol. Kaya nag-upload sila ng isang update. Kasi alam nila na matalino sila. Alam nila kung paano gumalaw. Gumalaw lang sa ilalim ng threshold. Paglampas mo sa threshold na yon, delikado ka na. Matagal na itong ginagawa ng tusong Muslim, 5 haligi, Muhammad Hijab. Ginagawa nilang pangkalahatan ang mga sinasabi para magmukhang malawak ang talakayan, kahit espiritual, relihiyoso o historical. Hindi ito direktang panawagan sa aksyon, pero alam natin kapag si Muhammad Hijab ang nagsasalita ng tulad ng putulin sila, tamaan ang leeg nila, alam mo na ang ibig niyang sabihin. Hindi na nakakagulat na ang mga tao ito ay pumupugot ng ulo ng iba. Ito ay isang direktang utos mula sa Islam. Ang depensa ng wokies at matinong Muslim ay walang kinalaman ng Islam dyan. Pero bakit patuloy nila ginagawa ito? Tingnan mo, nagbigay lang sila ng bagong update. Sino tayo? Ano gagawin natin ngayon? Sabi ng iba, paramilitary ito. Sino kayo? Sino ang mga ito? Nagbanta lang sila. Lahat. Dahil sa kamakailang pagtaas ng Islamophobia, nakita namin kailangan naming magbigay ng proteksyon sa komunidad ng Muslim. Sige. Ang MPU, Muslim Protection Unit, ay tutulong sa mga biktima ng Islamophobia sa UK at pipigil sa mga susunod pang insidente. Paano?
Kanino galing ang mandato at kapangyarihan nyo para gawin yon? Halimbawa, narinig ko ang mga opisyal na Muslim na nagsasabing, ipinagtatanggol lang namin ang sarili, self-defense. Hindi kayo taga-Amerika at walang probisyon para sa self-defense. Hindi ko pwedeng patayin ang isang taong pumasok sa bahay ko. Makukuno ako ng matagal. Walang batas tungkol sa self-defense. Pero sa hindi malamang dahilan, kapag tungkol sa mga Muslim, oo, para ba sa self-defense mo? Sige lang, ayos lang, okay lang daw. Parang, anong problema ng mga taon to? Hindi, wala kayong batas para sa self-defense. Bawal kang magtayo ng paramilitary na puwersa. Hindi pwede. Kaya nga palagi kong sinasabi, ang pangunahing lipo ng British ay hindi kailangan magbigay kahit 1 pulgada sa kanila. Hindi. Natataranta ka ba? Pakiramdam mo ba na nangganganib ang inyong mga buhay? Pasensya, magtiwala ka sa pulis at mga institusyon. Lumayas kayo sa bansa namin. Yun lang. Wala silang sapat na bilang. Pwede nilang ipakita ang tapang nila kung gusto. Mabuti ito para sa atin dahil ilalantad natin ang mga gumagawa ng matinding Islamophobia at hahanapin ng legal na pag-uusig sa kanila. Kita mo, yun ang punto. Kaunting mensahe lang na, oy, naghahanda na kami. Tinitipon at inihanda na namin ang mga tao at kabayan namin, ayon sa Quran. Pero kapag maingay ang tao at nagtatanong, lagi nilang sinasabi, legal. Self-defense, legal. Huhulihin ka namin ng legal, sabi nila. Tuturuan namin ang mga Muslim ng self-defense at iba pang teknik ng pagtatanggol sa sarili. Sa loob ng batas. Huwag kang mag-alala. Hindi ko alam bakit ka nag-aalala. Magsasaayos kami ng mga kontra-protesta at martsa laban sa anumang mga rally ng dulong kanan. Nakita na namin ang mga iyon. Wala namang epekto. Hindi kami grupo ng mga walang isip na vigilante. Oh, madalas kong gamitin ang salitang ito dati, mga walang isip na zombie. Ipagtatanggol namin ang aming komunidad. Hindi mo pwede. Hindi ikaw ang responsabale sa pagtatanggol ng iyong komunidad. Totoo, hindi ikaw. Trabaho yun ng pulis. Hindi ka pinapayag ang ipagtanggol ang iyong komunidad. Pero hindi magiging madali ang daan. Tulad ng sinabi ko, lumalaban na ang mga tao. Nagigising na ang mga tao. Sumisiklab ang mga protesta sa buong UK. Pero nakita ko kung gaano kahigpit ang mga pulis. At matinding tugon ang natatanggap ng mga nagpoprotesta mula sa pulis. Pero gaya ng sabi ko, hindi madali ang daan tungo sa tagumpay o kalayaan. Bihira itong makamit ng walang sakripisyo. Pero kulang sila sa bilang. Hindi sila mananalo. Sumunod sa batas. Magprotesta ng maayos at huwag manggulo para walang dahilan laban sa inyo. Dahil nasa atin ang mas maraming bilang. Totoo yun. 86% ng UK ay puting British pa rin. Siguro bumaba na ito sa 83%. Pero hindi ibig sabihin na, 83 tayo, 8% sila. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Hindi ganoon ang sistema. Sa susunod na henerasyon, sa tingin ko, pagdating ng 2064, magiging minoryan ang mga puting British sa Britanya. Nakita niyo na ang itsura kapag iniwan o nawala sa inyong mga bayan at nayenyo. Ganito sila. Ito ang Birmingham. Nasa Birmingham tayo mga pare. Wala kang makikitang British dito. Kahit yung mga wokestani na kulay ube ang buhok. Hindi rin sila dito tumatambay. Ang ganda siguro kapag naibalik na lahat ito sa dati. Yun ba yung isang babaeng blonde? Sa tingin ko, nag-asawa siya ng Pakistani. Sigurado ako, iniisip din niya, ano ba ito? Ano to mga pare? Ito ang Birmingham. Ito ang magiging kinabukasan ng bawat lungsod sa kanluran. Lahat sila. Walang mali, kahit kunti. Kapag sinabi mong, ayokong mangyari ito. Ayoko. Ayoko maging ganito ang itsura ng lungsod ko. Wala masama doon kapag sinabi mo yon. Kaya ipagpatuloy mo lang ang paglaban dahil nagagalit na ang kabilang panig at sila ay nagkakaisa na. Maaring may armas pa sila, pero kulang ang bilang. Tandaan, sistemang pampulitika pa rin ito na kayo ang gumawa. Bumoto, ibalik.